Wala nang time sa pagjojowa si Abigail. Mahilig lang siya sa racket dahil kapos na kapos sila sa pera. Sinusuportahan kasi niya ang kanyang pamilya dahil siya lang naman ang inaasahan ng mga ito. Nag-offer sa kanya si Jard Pontino na may ipapagawa sa kanya. Kapalit ay malaking halaga ng pera. Nais nitong paligayahin niya ang kapatid nitong si Jethro na pinaghihinalaan nitong bading dahil sa wala pa ito nagiging girlfriend. Malaki ang offer sa kanya, kaya naman hindi na siya tumanggi. Kailangan niyang magbigay ng secret service sa kapatid nito at mapalabas ang pagkalalaki nito. Abigail! Abigail! Sa matigas na tono na pagtawag sa kanya, ay kilalang kilala na ni Abigail kung sino ito. Ano na naman ba Mama OG? Naiiling pa si Abigail habang inaayos ang order ng ibang mga customers. Gusto mo ng panibagong racket? Ngayon mismo, mukhang malaki ang kitaan mo rito. Mama OG, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na waitress lang ako at hindi bayaran? Ayaw kong pati ang dignidad ko mawala sa akin. Alam mo naman na kahit gaano kalaki ang offer sa petchay ko, this is not for sale. Ito lang ang pinakakayamanan ko. Ito ang paliwanag ni Abigail habang patuloy na kumukuha ng alak. Sige na't marami pa akong aasikasuhin. Sa iba mo na lamang i-offer yung sinasabi mo. Ay, napabuntong hininga pa siya. Ayaw mo man lang bang subukan? Sayang naman kasi. Ikaw kasi ang gusto eh. Ilang araw na daw siyang bumabalik dito at pinagmamasdan ka lang. Talagang pinipilit siya ni Mama OG niya na mismong may-ari ng club na pinagtatrabahuhan niya. Pinagmamasdan o pinagnanasahan? Magkaiba ang dalawang yun Mama OG. Pakisabi nilang kahit gaano pa kalaki ang alaga niya o kahit magkano pa ang perang isuhol niya sa akin, hindi ako bibi. Ikaw si Abigail, right? Baritono ang boses ng lalaki. Bakit ka nandito? Bawal ang customers dito. Staff only. Pakibasa. For sure marunong ka namang magbasa. Pagmamaldita ni Abigail. Lumapit sa kanya si Mama OG at bumulong. Gaga! Siya yung tinutukoy kong nag-o-offer ng malaking datong. Wala akong... Hindi na naman ituloy ni Abigail ang sasabihin niya nang magsalita na ang lalaki. My name is Jard. May inabot itong calling card. That's my other details. Sinulya pa nito ang Mama OG niya na nakikinig at nakikimarites. Pwede bang kami muna ang mag-usap? Mas magandang masabi ko na sa kanya ang offer ko. Sure! Diyos ko, sobrang gwapo. Kinikilig na sabi pa nito bago sila iniwan. Ngayon ay silang dalawa na lang. Anong balak mo? May bote ng alak dito. Hindi ako magdadalawang isip na ipukpok sa'yo to. Banta ni Abigail habang kinakabahan. Kahit pogi ka, hindi ko isusuko ang petchay ko. Sino bang nagsabing isusuko mo ang petchay mo sa akin? Kaya nga gusto kitang makausap. Nalaman ko kasi na mahilig ka sa mga racket. Kaya naman naisipan kong bakit hindi na lang ikaw. Sa tingin ko kasi, bagay ka sa trabahong ipapagawa ko. Magbebenta ako ng droga? Ako, tigil-tigilan mo ko. Natawa ito. Bakit napunta sa droga? Nakakatawa kang babae ka. Hindi ito tungkol sa bawal na gamot o sa kung ano pa mang iligal. My offer is 20 million. Halos masamid si Abigail sa narinig niyang malaking halaga. 20 million? Seryoso? Anong gagawin at ganyan kalaki ang offer mo? Labis ang kanyang pagtataka. Simple lang naman. Kung magagawa mo agad, instant millionaire ka na. Gusto kong magbigay ka ng secret service sa kapatid kong si Jethro. Bahala ka kung paano mo gagawin yun. Basta kailangan mong mapalabas ang pagkalalaki niya at mapatunayan na hindi siya bading. Bading? Gustong matawa ni Abigail. Nakakainsulto sa amin, kaya wag mong ulit-ulitin. Walang bading sa pamilya namin, kaya kahit anong mangyari, kailangan mong isidus ang kapatid ko at gawin siyang lalaki. Ang lalakas talaga ng trip ninyong mga mayayaman, ano? Naiiling si Abigail na tinanggap ang offer. Ibig bang sabihin, makikipagtusukan ako sa kanya? Siguro naman, kasama na yun sa 20 million. Tatanggi ka pa ba? Nag-isip muna si Abigail at ilang beses na napabuntong hininga. Hindi birong racket ang papasukin ni Abigail, kaya naman nakiusap siya na bigyan muna siya ng isang araw upang makapag-isip. Sinabi niyang tatawag na lamang siya sa calling card na iniwan nito. Maayos naman itong kausap
kahit na halatang mayaman talaga ang pormahan. Hindi naman mukhang matapobre, sadyang malakas lang talaga ang trip sa buhay. Ano ba kasing problema kung iyon ang nararamdaman na gender ng kapatid nito? Bakit hindi nito iyon matanggap? Palagay ni Abigail ay kahihiyan sa pamilya ang dahilan at malamang sa malamang ay usap-usapan na ang kapatid niya na dahilan para maging desperado na ito. Napabuntong hininga si Abigail bago napahinto na makarinig ng hiyawan sa loob ng bahay nila. Nasa gate na siya, ngunit sa gate pa lamang, rinig na niya ang mga sigawan. Ano na naman kayang problema ang sasalubong sa kanya? Walang emosyon siya ang pumasok sa bahay at nadatna na lumuluha ang kanyang ina. Napakunot ang noo ni Abigail nang makita naman ang kuya niya na nagwawala. Abigail, anong problema mama? Mariing napapikit ang kanyang kuyang si Migo. Itong magaling mong kapatid na pinapaaral mo, hindi pala nag-aaral kasi puro kalandian pala ang ginagawa. Dinuro ni Migo ang kapatid nilang si Ana. Luhaan nito at gulong-gulo ang buhok. Malamang ay nasabunutan ng kanyang kapatid ni Migo. Tama na nga sabi eh. Ano pa bang magagawa natin? Buntis na ang kapatid ninyo. Gusto ba ninyong patayin siya? Tama na Migo, tama na. Ma, ganyan na lang, hahayaan na lang. Paano naman si Abigail na nagkakandakuba na sa trabaho? Masuportahan lang yan. Dapat nga si Abigail ang nanunumbat kay Ana. Nag-asawa din ako ng maaga mama, pero hindi ako naging pabigat kay Abigail. Nagtatrabaho ako. Sus, bakit naman susumbatan ni Abigail si Ana? Hindi naman dapat iyon. Lahat naman nagkakamali. Magpatawaran at ayusin ito. Wala ba akong karapatan na pagsabihan siya ma? Wala lang ba ang opinyon ko? Sayang naman yung tuition na kinakayod ko araw at gabi. May maipambayad lang. Sayang naman Ana. Bumaling siya sa kanyang kapatid. May trabaho ba yung lalaki? Kaya ka bang buhayin at magiging... Pinutol na siya ng kanyang ina. Iyan pa ba ang mahalaga? Hindi ba pwedeng tulungan natin si Ana? Ma, tulungan na naman. Ilang beses na ba? Una, nahinto dahil sa barkada. Sinayang din ang mga naibayad ko. Pangalawa, bumagsak. At pangatlo, nabuntis naman. Kami lang naman ho ni Kuya Migong nagtutulungan eh. Kaya lang inako ko lahat kasi si Kuya may pamilya na rin na sinusuportahan. Hindi lang naman ho si Ana ang pinapaaral ko ma. Paano si Lucky na mas masigasig kumpara kay Ana? Si Lucky ang nagpapaubaya palagi eh. Nagkukumpara ka na naman Abigail. Sinasabi ko lang totoo ma. Hindi lang naman si Ana ang anak mo. May iba ka pang anak. At isa pa, ang laki-laki ng nagastos ko sa tuition niya eh. Hindi lang yun bayarin, pati bills dito sa bahay. Siguro, bayaran mo na lang ako sa mga nagastos ko, Ana. Wala na ako lakas makipagtalo. Bayaran mo na lang ako. Makatingin ka sa akin. Akala mo napakasama ko. At makapagsalita ka para kang hindi ang ate ko. Nakakapagod maging ate mo. Pati si Kuya Migo suko na. Kaya suko na rin ako. Si Mama lang naman nagtsatsaga sa'yo eh. Good luck sa pinili mong landas, Ana. Sana masaya ka. Masaya talaga ako. Ikaw lang naman ang miserable dito eh. Porket ikaw nagsosuporta ang yabang mo na. Akala mo kung sino ka. Tumigil ka, Ana. Baka masaktan kita. Saway ni Miko. Napailing na lamang si Abigail bago pumasok sa kanyang silid. Kahit masama ang loob ni Abigail, ay inaalala pa rin niya ang kanyang pamilya. Ang totoo, nagtampo siya at masama ang loob. Pero mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Mukhang mapipilitan talaga siyang tagapin ng offer, lalo na't hindi niya kayang mahirapan si Ana. Sa kutob kasi niya, ay hindi ito pananagutan na nakabuntis dito. Ilang oras din bago siya nagpasyang, tawagan si Jard. Ako to, si Abigail. Pwede na ba ako magsimula? Mabuti naman at nakapag-isip ka na. Pwede ko bang makuha kahit 5 milyon? Kailangan ko ng pera kaya ako papayag. Dapat may kasulatan din tayo para siguradong hindi mo ako lolokohin. Natawa ito. Mauta ka. Pero kailangan muna maayos ang bank account mo para doon ko ilalagay ang pera. Sige, sabihin mo bukas kung saan ako pupunta. Ipapasundo kita sa driver ko bukas. Naka-office attire ka, kaya may papadala ako sa kanya. Magiging sekretarya ka ni Jethro. Ngunit huwag mong sasabihin na ako ang nagpasok sa'yo at kilala mo ako. Wala siyang dapat malaman. Naiintindihan mo? 1 buwan lamang ang palugit ko sa'yo. Magawa mo o hindi, makukuha mo ang 20 million. Sige,
Ito na lamang ang naging sagot ni Abigail bago ibinaba ang tawag. Bro! Napukaw ang malalim na iniisip ni Jethro nang bigla na lamang sumulpot ang kapatid niyang si Jard. Oh, hindi ka man lang nagsabi na pupuntahan mo ako rito. Alam ko naman kasing nandito ka pa. Aayain lang sana kitang mag-bar. Feeling ko masyado ka nang busy sa company. No thanks, I'm busy. Alam mong wala akong hilig sa party. Focus ako sa company. Hindi naman porket binili nila mom and dad na alagaan mo ang company, they didn't mean na ibibigay mo na ang buong buhay mo. Magsaya ka naman. Maghanap ka ng babaeng magpapaligaya sa'yo. I'm not into girls. Wala akong oras sa babae. Mas focus ako sa company. Kahit wala na ang parents natin, tutuparin ko ang pangako ko. You're not into girls kasi boys ang gusto mo. Natatawa si Jard. Sira. Natawa na lang siya. Gusto mo na bang mag-asawa na ako? Hindi naman. Gusto ko lang magjowa ka naman. Wala akong panahon sa kanila. Ito na lamang ang naging sagot ni Jethro bago napabuntong hininga. Mag-dinner na lang tayo. Matagal na rin tayong hindi nagbabonding. Gusto ko party with girls. Napailing na lamang si Jethro. Uuwi na lang ako at matutulog na. Kailangan ko pang maging maaga bukas. Hindi na naman niya napigilan ng kanyang kapatid. Mahilig pa rin pala talaga sa babae si Jard. Kabaliktaran naman niya ito. Dahil si Jethro ay wala pang balak na pumasok sa commitment dahil nag-enjoy pa siya sa pagiging single. Alam din ni Jethro ang usap-usapan tungkol sa kanya na isa siyang bading. Tampulan siya ng tsismis hanggang sa mga kamag-anak nila. Ngunit hahayaan na lamang niyang kumalat ang tsismis para naman tigilan na siya ng mga ito sa pagtatanong kung kailan ba niya balak mag-asawa o mag-GF man lang. Maagang inabangan ni Abigail ang sinasabi ni Jard na driver. Dumating naman ito kaya agad niyang nakuha ang office attire na sinasabi ni Jard. Totoo pala ang magiging sekretarya na siya. Ngayon lang niya papasukin ng ganitong trabaho. Halos ilang taon na siya sa pag-waitress. Ngunit nakapagkolehiyo naman si Abigail. Kaya naman hindi masasabing mangmang siya. Sino naman yung lalaking nasa labas? Ang gara ng kotse. Takang tanong ni Migo. Wala. Bagong racket lang. Nga pala, kapag nakuha ko na yung pera sa racket na to, lilipat na tayo ng bahay. Hindi na kayo maghihirap, lalo ka na kuya. Inambahan siya ng kanyang kuya Migo. Baliw ka. Baka binibenta mo na ang sarili mo, ha? Susugurin ko talaga si Mama Oji mo. Sinasabi ko talaga sa'yo, Abigail. Mahirap tayo, pero hindi natin binababa ang sarili natin. Pera lang yan. Kayang kitain ng pera. At huwag kong malalaman na illegal yung ginagawa mo. Banta ng kanyang kuya. Ano naman tingin mo sa akin? Baliw? Bakit ako gagawa ng illegal? Diskarte to, Kuya Migo. Kaya pabayaan mo lang ako. Kapag nabayaran na ako, lilipat na tayo ng bahay. Pangako yan. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak, Abigail. Ngumiti na lamang siya sa kanyang kuya bago pumasok sa kanyang silid. Magbibihis na lamang siya dahil kanina pa siya nakaligo. At matapos mag-ayos, ay lumabas na siya. Hindi niya kinakausap si Ana. Kaya naman ang kanyang ina ay mukhang masama din ang loob sa kanya at hindi rin siya nito pinapansin. Ma'am, ayos na po ba? Wala ka na po bang nakalimutan? Diretso na po tayo sa company building nila Sir Jethro. Manong, si Jethro po ba yung sinasabing bading? Masungit ba, Manong? Takang tanong ni Abigail. Ma'am, usap-usapan ko kasi sa company at sa mga kamag-anak nila na bading si Sir Jethro dahil since birth wala pa itong jowa. Baka naman kasi trip niyang hindi magjowa. Feeling ko, Manong, nag-overthink lang si Jard. Kasi ho, pinipilit na ni Sir Jard si Sir Jethro na kahit makipag-flirt lang sa ibang babae pero ayaw po talaga. May naghahabol din na babae kay Sir Jethro pero hindi man lang pinapansin. Napatango na lamang si Abigail. Isang oras ang tinagal ng biyahe dahil nga sa may traffic. May sumalubong sa kanya sa entrance pa lang. Ikaw na ba si Abigail? Nako, bilisan mo ng kumilos. Kanina pa naiinis si Sir Jethro dahil late ka na. Aha? Wala naman to sa usapan na. Hindi na siya nito pinatapos. Sekretarya ka ni Sir, kaya kailangan mong gampanan yun. Dapat mas maaga ka, lalo na ngayon may meeting siya at nakaseti yun sa isang 5-star restaurant. Sige na, dali. Baka pati ako masigawan pa. Iba pa naman magalit ang dragona.
Naiiling pa na sabi nito. Dragona? Gustong matawa ni Abigail. Siguro kaya Dragona ay dahil nga sa bading ang tingin nila kay Jethro. Naiiling na tinahak ni Abigail ang office kung nasaan si Jethro. Kumatok siya bago pumasok. Good morning sir, I'm late. Ito ang bungad ni Abigail. Walang emosyong tumitig sa kanya si Jethro. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nandito. Dapat mas maaga ka sa boss mo. Traffic ko kasi. Well, I don't care. It's not my fault. Ikaw ang empleyado. Ikaw ang gumawa ng paraan. Sige, next time sir, kahit umaga, hahatiin ko ang katawan ko. Tapos lilipad na lang ako. Pilosopuhan tayo? Tumayo ito at pumamulsa. Bading ka raw? Lakas loob na tanong ni Abigail habang sinasalubong ang titig ni Jethro. Wala pa ring emosyon na nakatitig si Jethro kay Abigail. Mukhang mali nga yata na tinanong agad niya ito. Joke lang. Pinapasaya lang kita sir. For sure naman, lalaki ka. Sayang naman kasi ang itlog at hotdog mo kung magiging tagilid ka sir. Natawa si Abigail. Pinilit niyang tumawa. Sa totoo lang, hiyang-hiya na siya at nais na lang niyang magpakain sa lupa. Baliw ka ba? Ito ang tanong ni Jethro sa kanya. Buti na tanong mo sir. Sa ngayon wala naman ho akong record na baliw ako. Goods naman ako sir. Matino naman mukha lang hindi. Nga pala sir, may meeting ka pa diba? Tara na sir, baka mas maghintay pa yung ka-meeting mo. Pagbibigyan kita dahil may meeting. Mamaya tayo mag-uusap. Usap lang sir? Kumunot ang noo nito. Sabi ko nga, usap lang sir mamaya. Bawi ni Abigail bago sumunod na kay Jethro na nilampasan lang siya. Ano ba tong ginagawa niya? Imbis na maakit ay naiinis lang yata ito. Napabuntong hininga si Abigail bago sumakay na sa kotse. Walang imik si Jethro, kaya naman tumahimik na lang din siya. Pagdating nila sa lugar, ay nakasunod lang siya kay Jethro. Nakita niya ang imimit nito at talaga namang masasabi ni Abigail na gwapo. Mukhang kaya naiinis si Jethro ay dahil ayaw nitong paghintayin ang pogi nitong ka-meeting. Umandar ang pagkabinabae. Anong nakakatawa? Bulong ni Jethro sa kanya. Hindi pala niya napigilang matawa. Sorry po talaga. Maging sa ka-meeting ni Jethro ay nagsorry si Abigail. No, it's fine. Baka gutom na kayo kaya kumain na muna tayo. Napahima si Abigail sa tiyan niya. Nakakahiyaman po pero nagugutom na nga po ako. Sinamaan siya ng tingin ni Jethro. Ayun naman pala, so mag-order na muna tayo. Napakamot na lamang sa batok si Abigail. Matapos ang meeting, ay agad na silang bumalik sa office ni Jethro. Hindi pa nakakapasok ay kung ano-ano na mga sinasabi nito. At pagkapasok ay mas nagalit ito. Pinapahiya mo ba ako kanina? Paanong pinapahiya? Wala nga akong ginagawa. Nagutom lang naman ako ah. Masama ba? Nakakahiya. Paano nakakahiya eh? Gutom na rin naman yun ah. Daming ang nakain eh. Sino bang nagpasok sa'yo? Sinong nag-screening sa'yo? Nag-apply ako ng maayos. Napakasama mo naman sa kagaya ko. Hindi kita ganito itrato kung inaayos mo ang trabaho mo bilang secretary. Sige, aayusin ko na sir. Mapang-akit ang boses ni Abigail. Napatitig lamang siya sa parte ni Jethro kung saan nakatanim ang hotdog nito. Bakit ka nakatingin sa ano ko? Sa ano? Ala ka, napakaano mo. Anong napakaano? Ikaw nga itong nakatingin sa ano ko na parang gusto mong kainin. Pwede bang kainin? Gustong matawa ni Abigail sa mga sinasabi niya. Nasisiraan ka na. Hindi ako nasisiraan. Sadyang alam ko lang na dalawa ang ulo ninyong mga lalaki at parehas tumitigas. Nakangiting sabi ni Abigail bago tinilikuran si Jethro at lumabas na muna. Paglabas ni Abigail ay napatitig siya sa kamay niyang nanginginig sa kaba dahil sa mga pinagsasabi niya. Isang buwan lang naman to. Isang buwan lang. Ito ang paulit-ulit na sinasambit ni Abigail sa kanyang isipan habang pabalik na sa office ni Jethro. Kahit na nahihirapan siya ngayon, ay hindi niya maaaring pakawalan ang pera magiging solusyon sa problema at pangangailangan nila ng pamilya niya. Walang atrasan nito, kaya kailangan niyang masabaan pa ang kanyang pasensya at magtiyaga na mapalabas ang pagiging lalaki ni Jethro. Sir, sorry, natagalan.
Jumerbox pa kasi ako eh. Palusot na lamang niya na makabalik siya. Bakit ba sa dami nang nag-a-apply? Ikaw pa talaga ang napili nilang maging sekretarya ko. Ito na lamang ang naiiling na sagot ni Jethro. Sir, ayaw mo ba sa akin? Sexy naman ako. Madiskarte ako. Mabait naman ako. Sir naman, makakasanayan mo rin ako sa paglipas ng mga araw. Palagay ko, meant to be nga tayo eh. Nilalandi mo ba ako? Diretsahang tanong nito na ikinanguwi ni Abigail. Masyado yatang halatado ang style niya, kaya kailangan niya mag-iba ng style. Sir, nilalandi talaga? Napakabad naman ang iniisip mo sa akin, sir. Bakit naman kita lalandiin eh? Work lang naman po ang habol ko dito. Maang-maangan pa ni Abigail. Mas mabuti na nililinaw natin ang lahat. Ayokong dumikit ka sa akin na parang linta. Kung maaari, kausapin mo lang ako kapag mahalaga ang sasabihin mo at kung related ba sa trabaho. Syokla ka nga yata. Ito ang naibulong ni Abigail. Sir, matanong ko lang, bakit wala ka pang GF? Alam kong may kumakalat na balita pero sir, parang hindi naman ka panipaniwala eh. Na ang pogi at dax kong bossing eh, bading. Anong sabi ko, Abigail? Sabi ko, kakausapin mo lang ako kung mahalaga o related sa trabaho. Sabi ko nga po, sir. Sige na ho, magtrabaho na at baka kung ano pang magawa ko. Napailing na lamang si Abigail. Hindi niya araw ngayon, kaya papalipasin muna niya. Tsaka siya mag-iisip ng bagong style para naman kahit papaano'y maagaw niya ang atensyon ni Jethro. Natapos ang maghapon, bandang 7:00 ay uwian na nila. Dahil wala naman siyang kotse at hindi rin siya masusundo ng driver ni Jard, ay nagabang na lamang siya ng pedicab sa labas ng building. Ilang minuto na rin siyang nakatayo nang huminto ang kotse ni Jethro at binabaan siya ng bintana. Nakakahiya naman sir na isasabay mo pa ako. Pero sige na nga, wala naman akong choice eh. Baka kasi pilitin mo pa ako. Akmang bubuksan na ni Abigail ang pinto nang magsalita si Jethro. Sinong nagsabi sa iyong ihahatid kita? May ibibilin lang ako para bukas, Abigail. Napahiyaman ay hindi niya ito pinansin. Pakapalan na lang talaga ng mukha ang laban niya. Sir, hindi mo naman agad sinabi? Sige sir, ano bang bilin mo? Maaga ka bukas, dahil kapag nahuli ka na naman, tanggal ka na. Banta nito bago isinara ang bintana at pinaandar ang kotse paalis. Napairap na lamang si Abigail bago inis na naglakad na lamang dahil wala pa namang pedicab na dumaraan. Nakauwi na si Jethro. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala na isang lukaret na sekretarya ang nakuha. Mariin siyang napapikit bago nahiga sa kama. Nakauwi na kaya ito? Kahit naman sinusungitan niya si Abigail, ay hindi naman siya masamang tao para hindi alalahanin ng kanyang sekretarya. Dahil sa hindi siya mapakali, ay dinampot na niya ang susi at balak na sanang lumabas nang biglang may pumaradang kotse sa tapat ng gate niya. Alam na niyang kotse ito ni Jard at mukhang aayain na naman siya nito. Kapag minamalas nga naman, hay. Bulong ni Jethro bago napabuntong hininga. Oh, mukhang aalis ka. Saan ang punta mo? Ito ang agad na tanong ni Jard sa kanya. Wala naman. May bibilhin lang sana ako. Palusot niya bago ibinulsa ang susi. Hindi na lang siguro. Wika pa niya bago pabalik na sana sa loob nang pigilan siya ni Jard. Nandito ka na, babalik ka pa? Tara na, kotse ko ang gamitin natin. Gusto sana kitang ayahin mag-inom sa labas eh. Hindi na tayo sa club. Walang mga babae, promise. Nakangiti si Jard sa kanya. Sa ngiti nito ay parang hindi niya ito kayang pagkatiwalaan. Pati ba naman yun, tatanggihan mo pa? Bro, ilang beses mo na akong tinatanggihan. Nagtatampo na ako. Napabuntong hininga muna siya bago sumagot. Sige, pero may daraanan muna tayo sa company. May nakalimutan ako eh. Bili niya bago sumakay na sa kotse ng kanyang makulit na kapatid. Buti naman at sa wakas pinagbigyan mo na ako. Kailangan ko lang palang magdrama eh. Natatawang sabi pa ni Jard. Hindi na lamang kumibo si Jethro. Nakarating naman sila sa company at wala na si Abigail doon. Kaya naman napanatag na ang loob niya at wala na ang konsensya niya. Oh, akala ko ba may kukuhanin ka sa loob? Hindi na pala. Sige na, pumunta na tayo sa sinasabi mo. Walang emosyong sagot niya bago isinandal ang kanyang ulo sa upuan. Samantalang si Abigail naman ay nahirapan talagang mag-abang ng masasakyan.
Kaya naman kararating lamang niya sa kanilang tahanan. Nadatan niya ang kapatid niyang si Ana na kumakain kasabay ang kanyang ina. Balak sana niyang lampasan lang ang mga ito, ngunit nagsalita ang kanyang ina. Hindi ka ba sasabay kumain sa amin? Itigil na natin ang hindi pagkakaunawaan, anak. Nakikiusap ang kanyang ina. Ate, sorry na. Pasensya na talaga. Maging ang kapatid niya ay nakikiusap na sa kanya. Masyadong malambot si Abigail sa ganito, lalo na pagdating sa kanyang pamilya. Kaya naman napangiti na lamang siya at naupo na. Kalimutan na natin ang hindi magandang nangyari. Hinihintay ko lang talaga ang pagkakataon na kayo naman hong gumawa ng paraan para maging maayos tayo. Masakit din po sa akin na hindi tayo maayos. At isa pa, ayaw ni Papa ng ganoon tayo. Pasensya na rin anak sa mga sinabi ko. Tapos na po yun ma. Palagay ko naman, naiintindihan na ni Ana kung bakit ako nagalit. At huwag kayong mag-alala. Hinawakan niya ang kamay nito. Handa naman akong tumulong ulit eh. Gusto ko lang na aminin mo ang kasalanan mo. At pakiusap kahit ng ganyan ang nangyari sana, hindi yan na maging dahilan para huminto ka. Nagkaayos na rin sila, kaya naman gumaan na ang pakiramdam ni Abigail. Ito lang naman talaga ang hinihintay niya. Ang tanggapin ng mga ito ang kasalanan nila na nais niyang ipaintindi. Pahinga na ni Abigail. Tapos na kasi silang kumain. Napagod din naman kasi siya sa trabaho at kailangan pa niyang isingit ang misyon na pinapagawa sa kanya. Hindi niya maaaring pakawalan ang ganoon kalaking halaga. Hindi na niya kailangan bumalik sa pagraraket basta matapos niya ang isang buwan na pagsidyos kay Jethro. Ipipikit na sana niya ang kanyang mata nang bigla na lamang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot dahil si Jardang tumatawag. Gabing-gabi na, natawag ka pa. Ano na naman ho ba to? Ito ang yamot na tanong ni Abigail. Hihintayin kita dito, kaya bilisan mo. Ititext ko ang place, kaya magmadali ka. Sandali, bakit? Hindi na siya nakapagpatuloy dahil ibinabana ni Jard ang tawag. Agad naman niyang natanggap ang mensahe. Napasabunot si Abigail sa kanyang buhok. Ano naman kasi ang masasakyan niya sa ganitong oras? Wala naman siyang sariling motor. Dahil sa utos ni Jard, ay agad siyang kumatok sa bahay ng kanyang kuya, nakatabi ng kanilang tahanan. May motor kasi ito, at mukhang maaari siyang maihatid. Oh, makakatok ka naman sa pinto para may emergency. Naiiling na sabi ng kanyang kuya. Ihatid mo ako dito, dali. Babayaran kita. Kailangan ko lang puntahan ang amo ko. Emergency nga talaga. Hindi naman nagpabagal pa ang kanyang kapatid. Agad na siya nitong inihatid, ngunit hindi na niya pinadiretso sa mismong lugar. Ayaw niyang malaman ng kapatid niya ang kalokohan niyang sa buhay. Dito na lang ako. Salamat kuya. Sigurado ka ba? Oo, sige na. Alis na. Hinintay niya itong makaalis bago siya tumakbo. Hinihingal na narating niya ang kinalalagyan ni Jard, kasama ang kapatid nitong si Jethro, na mukhang lasing na. Bakit naman hinihingal ka? Ay, kasi naman ho, biglaan ka. Wala naman ako masasakyan, no? Pinapunta mo lang ako dito kasi lasing si Jethro. Anong gagawin ko sa kapatid mo? Ako pang maghahatid sa kanya sa bahay? Pinahihirapan mo talaga ako para sa 20 million, no? Naiinis na tanong ni Abigail. Sorry, pero kasi may kailangan pa akong puntahan. Kaya sa'yo ko na lamang siya ipapahatid. I know na hindi na ito kasali sa trabaho mo. Pero kasi ayaw ko namang iwan siya sa ibang tao na hindi ko naman kilala. Bakit kasi nilasing mo? Naiinis na tanong niya. Pahinga ko na sana. Naistorbo pa ako eh. Kasi naman, ngayon na lang kami nagka-bonding kaya natuwa ako. Mahina na pala sa inuman to eh. Natawa pa si Jard. Sige, ikaw na ang bahala ah. Huwag mong gagapangan ng kapatid ko. Hindi kasi niya alam dahil lasing siya. Mas gusto ko na nasa matinong sitwasyon siya. Ano namang tingin mo sa akin? Aswang na nanggagapang? Baka lang. Pogi pa naman ang kapatid ko. Gusto mo sundukin kita? Inambahan niya si Jard. Kahit lalaki ka, papatulan kita. I like that attitude. Ha. Sige na, huwag ka nang mabikon. I'm just kidding. Ngayon lang naman to eh. Bawi ako next time. Libre kita. Inirapan niya si Jard bago sumagot. Hindi na kailangan. Halata naman sa kilos mo na hindi emergency, kundi chicks ang pupuntahan mo. Natatawang umalis na ito. Inis na inis si Abigail habang inaalalayan niya si Jethro. Lasing na nga talaga ito at tahimik lang naman ito. Wala itong sinasabi o hindi naman ito makulit.
Nabibigatan lamang siyang alalayan nito. Taxi! Sigaw ni Abigail habang pinapara ang padaan na taxi. Agad naman itong huminto at nang makasakay na sila ay tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag. Bakit ba kasi hindi ka man lang nagtira ng pang-uwi? Paano pala kung sa iba ka nakipag-inuman? Ay di kung saan ka nalang makakarating. Kahit yata kidnapin ka, wala kang palagi. Naiinis na sermon ni Abigail. Akala mo ba bati na tayo? Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga pagsusungit mo sa akin. Ma'am, inaaway mo pa BF mo eh. Lasing na nga, mga babae talaga. Hindi mapigilan ng driver na magkomento. Manong, hindi ko ho boyfriend ng isang to. Boss ko ho siya at galit ako sa boss ko dahil masyado siyang masungit sa akin. Naiinis na kwento niya na ikinatawan ng may edad na driver. Boss mo pero ikaw ang kasama. Hay, mga babae talaga ngayon. Lagi na nga tama ang tingin sa sarili. Kinakawawa pa kami mga lalaki. Huh. Napabuntong hininga pa ito. Manong, ang lalim ng hugot ha. Siguro magkaaway kayo ng darling mo at ganyan ka magdrama. Gustong matawa ni Abigail. Mahal na mahal ko yun. Kahit na palagi akong inaaway at hinahamon ng hiwalayan. Napangiti siya sa sinabi nito. Ganyan din ho ang papa ko. Sobrang mahal na mahal niya ang mama ko. Kahit na anong ultok ng mama ko, papa ko na lang talaga ang tumatakbo. Naalala tuloy ni Abigail ang kanyang papa. Nasaan na ba ang papa mo? Matagal na hong patay ang papa ko. Pero kahit wala na siya, hindi na isipang mag-asawa ni mama. Kaya naman bilib ako sa pagmamahalan nilang dalawa. Bilib din ho ako sa inyo ng asawa mo. Kasi umabot kayo sa edad na yan na talagang hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Sana ho makahanap din ako ng lalaking kagaya ni Papa. At kagaya mo, Manong. Paniguradong ibinigay na sa'yo, Iha. Hindi mo lang napapansin pa. Naramdaman na ni Abigail ang paghinto ng taxi. Sumilip muna siya sa bintana kung tama ba ang lugar na bababaan nila. Agad naman siyang nagbayad bago inalalayan si Jethro. Papasok sa bahay nito. Halos hingal kabayo siya nang maihiga niya ito sa kama. Anong gagawin ko sa'yo? Hindi rin naman kita gagapangin. Mawawalang kabuluhan yun dahil lasing ka. At isa pa, ayoko sa ganitong paraan. Choosy pa rin ako, no? Hay! Napabuntong hininga si Abigail. Dahil wala naman ako masasakyan dito na ako matutulog. Kaya no choice na ako at kasalanan ni Jard to. Nahiga na si Abigail sa tabi ni Jethro. Bahala na pagising niya bukas. Pagod na rin talaga siya at wala na siyang masasakyan pa dahil gabing-gabi na. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Jethro. Kamuntikan pa nga siyang mahulog sa kama dahil sa sobrang gulat niya nang makita niya kung sino ang babaeng katabi niya. Natulo ang laway at nakanganga pa. What are you doing here, Abigail? Kinusot-kusot muna nito ang mata nito bago sumagot. Gising ka na pala. Next time, huwag kang maglalasing, no? Kung wala ako, baka napano ka na. Paano? Kasi naman, lasing na rin si Jard. Tapos tinawagan ako ng waiter na hindi na nga ninyo kaya. Ano bang magagawa ko? Di pinuntahan kita tapos si Sir Jard pinahatid ko na lang at ikaw, inihatid ko na mismo dito. Ito ang paliwanag ni Abigail sa kanya. Wala bang nangyari sa atin? Wala ba akong ginawa? Wala. Bakit? Papayag ba ako? Hindi ako easy to get, no? Nakahinga ng maluwag si Jethro. Mukha naman kasing hindi nagsisinungaling si Abigail, kaya naniwala siya. Sa tingin naman ni Abigail, ay pinaniwalaan ni Jethro ang ginawa niyang palusot. Kasi naman kapag sinabi niyang inutusan siya ni Jard, ay baka makahalata ito na kilala niya ang kapatid nito. At baka malaman nito na may kaugnayan sila. Aalis ka na ba? Hindi ka muna sumabay mag-almusal sa akin. Alok nito na kinataas ng kanyang kilay. At bakit bigla yata itong huminahon? Himala na hindi mo ako sinusungitan. Kailangan ba lagi akong ganoon? Hindi ako nagsusungit kung maayos naman ang ginagawa. At tanggapin mo ang alok ko. Bilang pasasalamat na rin sa ginawa mong pag-uwi sa akin kagabi, Abigail. Pero may trabaho pa ako at sinabi mong bawal akong mahuli. Sa pagkakataong ito, kalimutan mo na lang muna yon. Sige na, kumain ka na. Ayokong inuulit-ulit ang sinabi ko. Wala na munang pasok ngayon kaya huwag ka nang mangamba pa. Naupo na siya. Sige, sabi mo Hindi rin naman ako tumatanggi sa pagkain. Sayang kasi. Hindi na yata talaga magbabago ang ugali mo. Mukhang kailangan kong pagtiyagaan ka, Abigail.
Sir, napakaano mo naman magsalita. Para namang napakasama kong umaasal. Alam mo sir, buti nga ako nagtatyaga sa'yo eh. Kasi kahit anong chismis na binabato nila, hindi ako naniniwala na bading ka. Ako, naniniwala ako na isa kang tunay na lalaki. Paano mo nasabing hindi totoo ang chismis? Seryosong tanong nito. Wala lang, ramdam ko lang. Bakit pati ikaw? Curious kung ano talaga ako. Ganoon na lang ba kahalaga sa inyong gender ng isang tao? Para lang sir hindi malito. Tsaka sir, sa pogi mong yan? Mukhang pagkakataon na ni Abigail para ituloy-tuloy ang ginagawa niya. Agad niyang tiniridor ang hotdog at ngumisi kay Jethro. Nakakapang-akit ang ekspresyon ni Abigail. Ngunit sa loob-loob niya ay sukang-suka na siya sa ginagawa niya. Ano bang ginagawa mo? Kinakain ang hotdog mo sir, ang hotdog na niluto mo. Isinubo ito ni Abigail. At dahil sa katanghan niya, ay kamuntik pang tumirik ang mga mata niya dahil nabulunan siya. Palapag na inilapag ni Jethro ang hawak nitong spoon bago siya iniwan mag-isa sa dining area. Wala man lang itong paalam. Kaya naman sa isip-isip ni Abigail ay nag-fail na naman siya sa pang-aakit niya. Paano niya sisimulan ng Secret Service kung hindi nga niya makuha ang atensyon nito? Mariing napapikit si Jethro dahil sumasakit ang ulo niya sa ginagawa ni Abigail kanina lang. Bigla kasi niyang naisip na ang hotdog na ginagawa nito ng kalokohan ay ang sandata niya. Hindi ako pwedeng madala sa ginagawa ng babaeng yun. Ito ang naiinis niyang sabi sa kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin humuhupa ang galit niyang sandata. Kaya naman wala siyang magawa, kundi alisin ang pressure dito at gamitan na niya ng kamay. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganito. Ilang taon na siyang hindi naapektuhan, kahit pa may babaeng maghubad sa kanyang harapan. Ngunit ang sekretarya niyang si Abigail ay mabilis na nabuhay at nagising ang kanyang kasabikan. Natatagalan na si Abigail kay Jethro, kaya sinundan na niya ito. Sayang naman kasi ang pagkain kung hahayaan lang nito, kaya hindi na talaga siya makatiis. Gusto na rin talaga niyang umuwi, kaya balak na rin niyang magpaalam. Marahan siyang umakyat patungo sa silid na tinulugan nila. Nakabukas naman ito, kaya napakunot ang kanyang noo. Nakarinig siya ng kakaibang tunog, kaya naman mas na-curious siya. Ala, Jethro, anong ginagawa mo? Gulat na gulat si Abigail. Nakatalikod kasi ito at tila ba may ginagalaw sa parte nitong maselan. Pawis na pawis din ito. Natutop ni Abigail ang kanyang bibig. What the hell are you doing here? Bakit ba kasi bigla ka nalang pumapasok? Kasi nakabukas eh. Iniwan mo kasi ako sa dining area. Tapos gusto ko na sanang magpaalam na uuwi na ako kaya binalak kong... Hindi na niya natuloy ang sinasabi niya nang maisip ko anong ginagawa nito. Nag-aano ka ba? OMG! Kasalanan mo to eh. Singhal ni Jethro sa kanya. Bakit ako? Hello? Hindi ko naman alam na nagaganyan din pala mga binabae, no? Mariin na napahilot si Jethro sa kanyang sintido bago siya muling sinigawan. Umalis ka na. Bago pa ako makagawa ng kung ano, dahil sa matabil mong dila at sa pagiging pakailamera mo. Ayan ka na naman, nagsusungit ka na naman sa akin. Don't worry, hindi ko naman ipagkakalat ang nakita ko eh. At saka aminin mo na kasi sa akin na... Wala akong aaminin sa'yo, kaya umalis ka na. Napailing na lamang si Abigail bago lumabas na ng silid nito. Hindi na siya nagpaalam pa, kaya dumire-diretso na lang siya palabas ng bahay ni Jethro. Pigil na pigil pa ito. Halatado namang nabuhay ang sandata nang dahil sa ginawa niya. Napangisi si Abigail. Mukhang umi-epekto na ako ah. Hindi niya mapigilang matuwa. Pauwi na sana siya na makatanggap siya ng tawag kay Jard. Tinatanong nito kung nasaan na siya at nang sabihin niyang pauwi pa lang siya, ay sinabi nitong susunduin na siya nito. Kaya naman ngayon ay hinihintay na niya ang isa pang pasaway na si Jard. Halos kalahating oras din bago ito dumating. Sakay na. Sabi ko naman babawi ako, hindi ba? Natuwa pa ito na pangaasar talaga sa kanya. Lakas talaga ng trip mo sa buhay, no? Naiiling siya na pumasok na sa kotse nito. Saan mo ba gustong kumain? Busog pa ako? Ihatid mo na lang ako sa bahay. At bakit ka nabusog? Kumain na ako sa bahay ng kapatid mong may sapak gaya mo. Doon ako natulog kagabi dahil sa kagagawan mo. Mabuti naman may hiya ka pa na bumawi pagkatapos mo akong pahirapan kagabi. Natawa si Jard sa sinabi niya.
Easy. Umagang-umaga, nagagalit ka. Ito na nga, bumabawi na ako. So kung ayaw mong kumain, gusto mong pumasyal na lang? Wala ako sa mood pumasyal, Jard. Bakit hindi na lang mga chicks mo ang ilabas mo? Para namang sinabi mo na sobrang babaero ko. Hindi naman ako babaero. Mapapaniwala mo ang iba pero ako, hindi. Kaya sa'yo ko eh. Napakatapang mo. Tiklop tuloy ang kapatid ko sa'yo. Paanong tiklop lagi nga niya akong sinisigawan. Puro kahihiyan ang inaabot ko sa kanya. Kung ayaw niya sa'yo, kayang-kaya kanyang tanggalin at wala akong magagawa dun. Kaya lang mukhang nag-enjoy siya sa presensya mo. Kaya pala sinigawan niya ako ngayong umaga? Napairap si Abigail. Ginawa niya yun? Mukhang pahihirapan ka at makakulangan ka sa isang buwan na palugit. But for sure, kaya mo naman dahil madiskarte ka. Basta kapag siya na mismo ang may gusto na may mangyari sa amin, out na ako sa racket na to. Gusto ko fully paid na para makapagsimula na ako at kalimutan ang ginagawa kong to. Tumango naman si George sa kanya. Dahil busog naman na si Abigail, ay hindi na siya pinilit ni George na mag-almusal pa. Inihatid na siya nito sa kanilang simpleng tahanan. Salamat sa paghatid, nakabawi ka na. Natatawang sabi pa niya bago tumalikod na. Umalis naman ito kaya naman pumasok na siya sa loob ng bahay. Sinalubong siya ng kanyang kuya na alam ang pag-alis niya kagabi. Saan ka natulog? Naghihintay ako kagabi pero hindi ka umuwi. Kuya naman, baka marinig ka nila kung ano pang isipin nila. May ginawa lang ako kagabi, racket ulit. Para sa atin din naman tong ginagawa ko, kaya magtiwala ka lang. Hinindatan pa ni Abigail ang kanyang kuya. Hindi tatalab yung pang-uuto mo sa akin, Abigail. Paano na lang kung may nangyaring masama? Kapag gabi na, iwasan mo na ang paglabas mo ng biglaan. Naiintindihan mo ba? At kung sakaling may pumuporma sa'yo, ay sabihin mo sa amin. Nais naming makilala at makasiguro na hindi tarantado. Bilin pa nito na kinailing niya. Wala akong boyfriend, kuya. Busy nga ako sa pagpapayaman eh. Pumasok na siya sa kanyang silid upang makapagpahinga na. Inaantok pa kasi siya dahil hindi siya maayos na nakatulog sa bahay ni Jethro. Habang si Jethro naman ay iniisip pa rin ang nasaksihan ni Abigail kanina. Nais niyang magpalamon sa lupa kanina dahil isa iyong malaking kahihiyan. Nakita siya nitong may ginagawang kababalaghan. Lalim ng iniisip mo ah. Kanina pa ako tawag ng tawag sa labas, walang sumasagot. Naiiling na sabi ni Jard na kakapasok lang. Bukas naman ang pinto kaya pwede kang pumasok kahit hindi ka na magtawag. Walang emosyong sagot niya. Naputol ang malalim niyang pag-iisip at bumalik na ang diwa niya. Mukhang mainit ang ulo mo ah. Ano bang nangyari at ba't ganyan ka? Kung ikukwento ko sa'yo, baka matawa ka lang. Naiiling niyang sagot bago bumundong hininga. Di kwento mo sa akin, bakit naman kita tatawanan? Kapatid kita, kaya maiintindihan ko lahat. Sige na, share mo na. Wala lang yun, hayaan mo na. Nga pala, kumusta naman ang mga chicks mo? Wala naman akong chicks ah. Natawa si Jard. Bro, nag-enjoy lang ako pero once na mahanap ko na ang the one, naseseryosohin ko talaga. Siyempre, magiging loyal na ako. Bakit ba kasi wala ka pang sineseryoso? Ikaw, bakit ayaw mong magjowa? Totoo bang bading ka? Natatawang tanong nito. Paano kung bading ako? Matatanggap mo ba? Naglaho ang ngiti ni Jard, kaya nais matawa ni Jethro. Palabiro ka talaga. Pilit itong tumawa. Wala namang bading sa atin eh. Oo na, busy ka sa buhay kaya hindi ka nagkakajowa o nakikipag-flirt. Ang totoo, parang may nabuhay sa katawan ko. Halos pabulong na sagot ni Jethro, kaya mukhang hindi ito narinig ng kanyang kapatid. Bro, alam mo, sa tingin ko matutuwa si mom at dad kung parehas tayo magsisettle down. Parehas tayo magkakapamilya at may asawang mag-aalaga sa atin. Sana nga, may babaeng makapagpatino sa'yo. Matino naman ako? Natatawang sagot ni Jard sa kanya, na tinawanan na lang din niya. Back to work na naman si Abigail. Matapos ang isang araw na pahinga, ang pinaka-pinapanalangin talaga niya ay sana hindi maging awkward kapag nagkita sila ni Jethro. Sana'y kalimutan na muna nito ang nasaksihan niya at sana'y hindi siya nito sigawan. Good. Natigilan siya nang titigan siya ni Jethro sa mata. Late ka na naman. Sorry sir,
Ang hirap mag-abang ng jeep eh. Nag-peace sign pa si Abigail. Anong suot yan? Parang iluluwa na ang kaluluwa mo. Tanong ni Jethro, na napansin pala ang suot niyang sexy dress. Bet mo, sir? Kita niya ang pag-igting ng panga nito. Pwede ba? Walang emosyong sagot nito, bago itinuon sa ginagawa nito ang atensyon. Tatanggapin kong papuri yan, sir. Minsan ko lang yan maririnig eh. Nga pala, sir, wala ka naman meeting ngayong araw, kaya pwede kang mag-relax. Itimpla mo ako ng kape. Utos ni Jethro sa kanya. Masusunod, sir. Kahit na naiilang, ay sinusubukan ni Abigail na maging normal ang pakikitungo niya kay Jethro at ipagpatuloy ang ginagawa niya, pati na ang plano. Pabalik na siya sa office, dala ang kape nang makita niya si Jard. Agad ito ngumiti sa kanya. Hinahanap talaga kita. Natawa pa ito. At bakit ho? Naisip ko lang bigla na baka hindi ka pa nag-aalmusal. Para lang may lakas ka ngayong umaga sa pakikitungo sa kapatid ko. Kumindat pa ito. By the way, napakaganda mo sa dress na yan. Napataas ang kanyang kilay. Tigilan mo ako, Jard. Wala akong balak magpatuhog sa inyong magkapatid. Pera lang ang gusto ko dito. Diretsahang sabi niya. Natawa si Jard ng malakas. Ikaw talaga. Napakapasaway mo. Oo naman, tuloy ang deal natin. At isa pa, pinuri lang naman kita. Wala man lang pasasalamat. Di salamat. Naiiling na iniwan na niya ito. Ngunit nakalimutan niyang magpasalamat sa almusal na dala nito. Salamat sa almusal, Jard. Pahabol niya. Ngumiti naman ito sa kanya bago kumaway. Pogi din sana eh. Kaya lang babaero. Mas gusto ko na si Jethro na walang hilig sa babae. Kaya lang ang hirap kunin ng atensyon. Naiiling niyang sambit sa kanyang sarili habang pabalik na sa office. Ito na po ang kape mo, sir. Saan mo naman nakuha yan? Tanong nito nang mapansin ang dala niya. Bigay ni Sir Jard. Dumaan dito eh. Bakit hindi pumasok dito? Ewan ko ho. Maang-maangan niyang sagot. Hindi na ito kumibo at hinayaan na siyang bumalik sa kanyang pwesto. Naupo na siya at nagsimulang kumain. Ngunit napansin niyang patingin-tingin si Jethro sa kanya, kaya hinuli niya ang mata nito. Bakit mo ako sinusulyapan, sir? Inaakit mo ba ako? Kanina ko pa napapansin. Pakiramdam ko, inaakit mo ko. Diretsahang tanong ni Jethro sa kanya, bago ito tumayo sa prente nitong pagkakaupo. Napatulala naman si Abigail. Ito na yun eh. Ito na talaga. Kaya lang nabigla siya. Iba pala kapag nasa sitwasyon na talaga na ganito. Lumapit sa kanya si Jethro at tinitigan siya. Oo o hindi lang, Abigail. Inaakit mo ba ako? Napaawang ang labi ni Abigail. Sasagot pa lamang sana siya nang bigla na lamang siyang gawaran ng halik ni Jethro. Kitang-kita ni Jethro ang gulat sa mga mata ng sekretarya niyang si Abigail. Sir, nandito na pong... Ay! Pareha silang napalingon ni Abigail sa bigla nilang pumasok na empleyado din ng company. Sorry po ulit, sir. Hindi na mauulit. Gulat na gulat din ito. Mali ka nang... Hindi na nakapagsalita pa si Abigail nang isarado na nito ang pinto. Bakit mo naman ako hinalikan bigla? Wala man lang warning. Napangisi si Jethro bago sumagot. Natatakam ako sa labi mo eh. Kasalanan mo to. Binuhay mo ang wild side ko. Napasinghap muli si Abigail nang gawaran niya ulit ito ng mapusok na halik. Sumabay naman ito sa kanya, ngunit naputol din iyon at kapos sila hinihingal. Magbabanyo lang ako. Nauutal nitong paalam. Hindi na siya sumagot pa at bumalik na sa pwesto na parang walang nangyari. Hindi ba ding si Sir? Nakita daw sila ng sekretarya na naghahalikan. Nakakagulat din talaga. Nasa loob ng toilet si Abigail at dinig na dinig niyang chismisan tungkol sa nangyari sa kanila ni Jethro. Sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso dahil sa gulat, ay hindi na siya nakapag-isip ng tama. Bakit siya nautal? Bakit siya nagtaka sa ginawa ni Jethro? Ayun naman talaga ang plano. Tagumpay ang plano. Ibig sabihin, tapos na ang misyon niya. Instant money talaga. Inayos ni Abigail ang sarili niya. Lumabas siya sa toilet at tumarap sa salamin. Nasampal niya ang kanyang sarili. Dahil tila ba may kiliti siyang nararamdaman na hindi naman dapat. Bawal kiligin, tapos na ang misyon.
Pagkausap niya sa sarili bago lumabas na sa banyo. Akala ni Abigail ay awkward ang nangyari na nasaksihan niya ang ginagawa ni Jethro. Pero mas awkward pala na nag-kiss sila. Wala ka namang service, right? Biglang tanong ni Jethro sa kanya. Tumango naman siya. Iyahatid na kita mamaya. Mag-aabag na lang ako ng... Sabi ko, iyahatid kita. Tumango na lamang siya at hindi na nag-inarte pa. Natapos ang hapon sa office nang hindi siya masyadong kumikibo. Tulad ng sinabi ni Jethro, ay hinatid talaga siya nito. At nang akmang pababa na siya ng kotse, ay bigla na lamang siyang nagulat nang nakatayo na pala sa pinto ang kuya niya. Sino ang naghatid sa'yo? Ito ang seryosong tanong ng kuya niya nang makababa na siya. Bumaba rin si Jethro at hinarap ang kuya niya. Kuya, siya ang Hindi siya pinatapos ng kanyang kuya sa sinasabi niya. Ikaw pala ang pumuporma sa kapatid ko. Kahit may kotse ka, hindi ka VIP treatment sa akin. Pumasok ka na muna upang makapag-usap naman tayo at makilala ka namin. Gustong maghimatay-himatayan ni Abigail para maagaw ang pansin ng kanyang kuya. Hindi niya ako boyfriend. Walang emosyong sagot ni Jethro. Ano lang pala, manliligaw pa lang? Kuya naman kasi. Hindi ikaw ang kausap ko. Saway nito sa kanya, kaya naputol na naman ang sinabi niya. Boss niya ako. Boss? Nauta ng kuya niya at sumulyap sa kanya. Boss mo daw to, hindi mo naman sinabi kaagad. Bulong ng kanyang kapatid. Pasensya na, bossing. Pasok ka muna at makapagkape bilang pasalamat sa paghatid sa kapatid ko. Napabuntong hininga si Abigail dahil sa kuya niyang biglang nagbago ang tono. Pasensya ka na talaga sa akin. Naniniguro lang talaga ako para sa kapatid ko. Alam mo naman na mahirap ng panahon ngayon. Muling humingi ng pasensya ang kanyang kuya. Napayuko na lamang si Abigail dahil sa hiya. Bossing, kamusta naman pala tong kapatid ko sa trabaho? She's good. Sagot ni Jethro bago sumulyap sa kanya at napatitig sa kanyang labi. Alam mo kasi sir, itong kapatid ko, masipag at madiskarte kasi talaga. Natutuwang ipinagmamalaki pa siya ng kanyang kapatid. Kuya, tama na nga yung panguuto mo sa akin. Tsaka pauwi na rin tong boss ko. Sige na boss, baka tanghaliin ka pa bukas. May meeting na bukas eh. Hinila na niya si Jethro palabas. Hindi naman na sila sunundan pa ng kanyang kapatid. Bakit pinapauwi mo agad ako? Natatakot ka bang malaman nila na inaakit mo ako? Nakangisi si Jethro sa kanya nang hawiin ito ang kanyang buhok. Ano naman kung inaakit kita? Sabihin na nating oo. Masaya ka na? Ibig sabihin, hindi ka naman pala bading. Naiiling na sabi pa ni Abigail. Masamang gisingin ang wild side ko, Abigail. Bulong ni Jethro sa kanya. See you tomorrow. Hinagkan nito ang leeg niya at dinilaan ang kanyang tenga. Sobrang lakas na naman ang tibok ng kanyang puso. Ano ba tong nararamdaman ko kapag ginagawa niya yun? Ito ang naitanong ni Abigail sa kanyang sarili. Habang si Jethro naman ay malawak ang ngiti na tinawagan ng kanyang kapatid na si Jard. Busy ka? Ayaan sana kitang mag-inom kahit ilang bote lang. Ito ang bungad niya na talaga namang ikinagulat nito. Agad naman itong nagpunta sa kanyang bahay. Bro, nilalagnat ka ba? Gulat na tanong ni Jard sa kanya. Nope, nasa mood lang talaga ako, Jard. Sinabi mong makipag-flirt ako, hindi ba? Napatitig sa kanya si Jard. Iya, ginagawa ko na sa sekretary ko. Ngayon ko lang napag-isip na hindi naman pala masamang makipag-flirt at mag-entertain ng babae. Naiintindihan na kita ngayon. Natuwa pa siya. But she's different from other girls, so I need to be careful. Si Abigail? Paninigurado pa ni Jard. Yeah, why? Is there something wrong? Lately kasi, sobrang nakukuha niyang atensyon ko. And I don't know why, but I like it. Hindi boring ang araw ko kapag kasama ko ang babaeng yun. So, flirt lang? Bakit hindi ka nalang maghanap ng jowa mo? Imbes na siya ang pinagtitripan mo. Malakas din naman ang trip niya, so bakit pa ako maghahanap ng iba? Sa tingin ko, gusto rin naman niya. Babaero ako pero wag na lang sana siya ang pagtripan mo. Ito ang sinabi ni Jard sa kanya bago ito nagpaalam. Napakunot na lamang ang noo ni Jethro. Jard? Gulat na nilabas ni Abigail si Jard. Bigla na lang kasi itong tumawag
at sinabing nasa labas ito ng bahay nila. Tapos na ang mission mo, Abigail. Isisend ko na ang pera sa bank account mo. May pagdadalawang isip si Abigail bigla. Para ba siyang nakakonsensya na pinagkakitaan lamang niya si Jethro? Bakit parang biglaan? Hindi mo na lang ipagpabukas o di kaya sa ibang araw na lang? Ayaw ko lang na manatili ka kay Jethro kasi napatunayan mo naman na hindi talaga siya bading. Pero hindi mo ba naisip na magtataka siya kapag bigla na lamang akong nawala? So anong plano mo? Ako na mismo magpapaalam sa kanya. Sige, sabihin mo lang kung may problema. Tumalikod na si Abigail, ngunit nagsalita pa si Jard. Gusto kong malaman mong mahalaga ka sa akin, Abigail. Kaya ayaw ko magpatuloy ka pa sa ginagawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Abigail sa sinabi ni Jard. Ibig bang sabihin nun ay gusto siya nito? Mahalaga ako sa kanya? Hindi pa rin mawala sa isipan ni Abigail ang pag-amin ni Jard. Di lang naman kasi ang dahilan ng lahat. Dapat nga hindi na siya nagdalawang isip eh. Ngunit paano na lang kung magtalo ang magkapatid kapag nalaman ni Jethro napakana ni Jard ang lahat na binayaran lamang siya nito. Kahit naguguluhan ay pinilit matulog ni Abigail dahil obligado pa rin naman siyang pumasok bukas. Hindi pa naman kasi siya tanggal sa trabaho. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang magayak. Aalis ka na? Tanong ni Ana nang makita siyang dinampot ang kanyang bag. Oo, maaga ko dapat eh. Una na ako, mamaya may pasalubong ka sa akin. Ngumiti siya sa kanyang kapatid bago lumabas na. Palayo pa lang sana siya sa kanilang tahanan nang may sasakyan ang biglang bumusina sa kanya. Mabuti na lang inabot pa kita. Sir Jethro? Mukha ba akong multo at ganyan kakagulat? Sakay na, sabay na tayong pumasok. Alok pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Abigail bago sumakay. Bakit nga pala dumaan ka pa dito sa bahay? Hindi mo naman ako kailangang... Hindi na siya nito pinatapos. Kasalanan mo kung bakit ako ganito. Kasalanan ko? Ano bang kasalanan ko? Maang-maanga ni Abigail. Inakit mo ako. At ngayon, interesado na ako sa iyo, Abigail. Kaya naman, bakit ikaw tong ilag ngayon? Samantalang nung una ko pa napapansin na gustong-gusto mong pansinin kita. Ngayong pinapansin na kita, ayaw mo naman. Natawa pa ito. Kaya ayaw kong mahumaling dahil iba ako makipaglaro. Napasinghap si Abigail nang ihinto ni Jethro ang kotse at tinitigan siya. Bumaba ang titig nito sa kanyang labi na tila ba takam na takam. Ibang klase. Natawa ito. Kahit ako, hindi ko alam kung bakit ganoon kabilis akong naging interesado sa'yo. Baka naman kasi akala mo lang na inaakit kita, sir. Kasi naman, sir, trabaho lang talaga ang hanap ko. At isa pa, magpapaalam na sana ako na magre-resign na ako. Kinakabahan si Abigail. Hindi pwede. Hindi ako papayag na umalis ka. Nag-uumpisa pa lang tayo, Abigail. Masuyong hinawi ni Jethro ang kanyang buhok at ginawaran siya ng halik. Lumalim ang halik hanggang sa gumalaw ang kamay ni Jethro. Naramdaman ni Abigail ang pagsabay niya. Ngunit nasa tamang pag-iisip pa rin siya. Kaya naman kahit nanginginig ang kanyang hita, ay pinilit niyang mapahinto si Jethro sa tuloy-tuloy nitong nais na gawin. May kung anong nagtulak kay Abigail na sabayan ng kanyang boss. Ngunit ang utak niya ay nakakapag-isip pa ng tama, kaya napigilan niya iyon. Nagugustuhan ko na to, Abigail. Ikaw pala ang babaeng in-entertain ko. At ikaw pala ang lalaking nakahalik sa akin, Jethro. Nag-iwas ng tingin si Abigail dahil bigla na lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Natuloy pa rin naman ang pagpasok nila sa trabaho. Nakatingin nga sa kanila mga empleyado nang sabay silang pumasok. Huwag mong pansinin. Bulong ni Jethro sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Abigail. Nagdadalawang isip nga siya kung tatanggapin pa niya ang pera na ibabayad ni George sa kanya o magpapatuloy na lamang siya sa pagtatrabaho kay Jethro. Ito ang gumugulo sa kanyang isipan. Habang tumatagal, mas lalo siyang nababaon sa sitwasyon na siya rin naman ang gumawa. Ilang araw pa ang lumipas, ay mas lalong naging malapit si Jethro sa kanya. Hindi na siya nito sinisigawan. At palagi rin itong nagbibigay ng motibo. Sa loob ng 2 linggo, nagawa niyang mapaamo ang boss niya. At ngayon,
Nahihirapan na siyang kumalas. Paano pa nga ba niya tatanggapin ang kabayaran sa ginawa niyang pang-aakit kay Jethro kung nagdadalawang isip na siya dahil sa kakaibang nararamdaman niya kapag kasama ito? Napahilot sa sentido si Abigail. Malayo ang tingin niya habang ang isipan niya ay lumilipad. Nasa bahay siya ngayon dahil Sabado at wala siyang trabaho. Ngunit imbis na magpahinga, ay nahihirapan lamang ang isipan niya sa pag-iisip. Alam mo ate, kanina pa kita napapansin na nakatingin sa malayo at panay ang buntong hininga. May problema ka ba? Bigla na lamang tanong ni Ana na pinagmamasdan pala siya. Ana, mas malala pa yata ang ginawa ko kaysa sa ginawa mo. Napailing pa siya. Para na rin akong namamangka sa dalawang ilog nito. Well, pamamangka nga bang matatawag? Hindi ko naman ina-entertain tong si Jard. Napakunot ang noo ni Ana sa mga sinasabi niya. Wala naman itong maunawaan dahil wala naman itong ideya sa pinasok niya. Ana, paano mo ba masasabi na mahal mo na ang isang tao o nagde-develop na ang feelings mo sa kanya? Dahil mukhang mas may experience ang kapatid niya, ay naitanong na rin ni Abigail. So you mean ate, in love ka na? Kinikilig pa na tanong nito. OMG! Totoo bang in love ka na? At sino naman ang maswerteng lalaki na nakukuha ng atensyon mo ate? Nagtatanong ako Ana, mamaya ka na makichika. Inambahan niya ito na kukurutin. Ganito kasi ate. Lumapit ito sa kanya. Kapag palagi mo na siyang naiisip tapos komportable ka at syempre masaya ka kapag kasama siya. At isa pang sign na in love ka na ay kapag nagdadalawang isip ka na at inaalala mo na kung anong nararamdaman niya kapag may ginawa kang. Napahiyaw si Abigail, kaya naman nagulat ang kanyang kapatid at natigilan. No, hindi to pwede. Lahat ng sinabi mo, as in lahat, tugmasa. Hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin nang kumaripas na siya ng takbo patungo sa kanyang silid. Ibig sabihin, in love na nga talaga siya kay Jethro. Ganoon lang kabilis? Nagpagulong-gulong si Abigail sa kama dahil sa sinabi ng kapatid niya, hanggang sa mapagod siya at mapatitig na lamang sa kisame. Samantalang si Jethro naman ay kanina pa nag-iisip kung tatawagan ba niya si Abigail. Wala kasi siyang magawa at sobrang boring kapag wala si Abigail. Kaya naman nais niya sana itong ayain na lumabas. Kanina pa siya hindi mapakali at kating-kati ang kamay niyang tawagan ng dalaga. Hindi lang niya alam kung anong ibubungad niya. Para akong gago. Hindi naman ako ganito eh. Natawa pa si Jethro. Ang babae yun. Napakalakas ng karisma niya. Kinakausap ni Jethro ang kanyang sarili habang natatawa. Ang totoo, hindi niya sigurado kung trip lang ba talaga niya si Abigail at nakikipag-flirt lang siya o totoong may nararamdaman na siya para sa dalaga. Nakapagdesisyon na si Abigail. Mananatili na siya sa trabaho niya bilang sekretarya at ipagpapatuloy niya kung ano man ang maaaring nararamdaman niya kay Jethro. Palabas na siya ng kanilang tahanan nang makita niyang nakaparada ang kotse ni Jard sa kanilang tapat. Akala nga niya ay kotse ito ni Jethro, kaya bahagyang nadismaya siya. Ikaw pala. Pumapasok ka pa rin pala sa kanya? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinukuha ang kabayaran sa ginawa mong. Hindi na niya pinatapos si Jard. Pasensya na. Salamat sa naging tulong mo pero nakapagdesisyon na ako na manatili sa trabahong to. Permanente na kasi ang trabaho ko at hindi ko kailangang umasa sa perang sinasabi mo. Pero iyon ay kasunduan naman natin. Alam ko pero tinatapos ko na ang kasunduan dahil kahit hindi dapat nahulog na ako sa kapatid mo. Ang totoo, may nararamdaman na ako sa kanya at nahihirapan akong umalis. Ayaw ko rin magpabayad dahil ginagawa ko na ito sa kagustuhan ko at hindi dahil inutos mo lamang. Ito ang mahinahong paliwanag ni Abigail. Naiintindihan ko. Napangiti si Jard sa kanya. Ang totoo, gusto kita Abigail. Ngunit hindi naman ganoon kalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabihin na nating hinahangaan ko ang katapangan mo at ang pagiging madiskarte mo. Sana lang, hindi ka saktan ng kapatid ko. Sana, maging masaya ka sa piling niya. Salamat pero malaki na ako para sa ganitong desisyon. Kapag nasaktan ako, wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Kung sakaling parehas kayo ng nararamdaman ng kapatid ko, sana ay alagaan mo siya ng mabuti.
Natitiyak kong masaya ang magulang namin kapag lumagay na siya sa tahimik. Hindi na rin ako mangangamba sa ngayon dahil andyan ka na. Ipinapaubaya ko sa iyo ang kapatid ko Abigail. Siguro nga, nakatadhana talaga na mangyari to. Kaya ganoon na lamang kabilis ang lahat. Natawa pa si Jard. Mauna na ako Abigail. Tumango naman siya at kumaway na lamang kay Jard hanggang sa makalayo ito. Nag-aabang na pala ang kuya niya na siya maghahatid sa kanya sa trabaho. Nakasimangot pa ito pagsakay niya. Bakit naman ganyan ang itsura mo? Natatawang tanong niya. Kasi naman napakatagal ng usapan niyo. Sino ba ang isang yun? Yun na ba ang jowa mo? Pansin kong napakahaba ng buhok mo at lapitin ka ng may kotse na lalaki. Kuya, kapatid siya ng boss ko. Gusto ko ang boss mo kasi mukha siyang totoong tao. Ayan ka na naman kaya lalo ako nahuhulog kasi palagi mo ako tinutukso sa kanya. Napapailing pa si Abigail. Ihatid mo na nga ako kuya at baka mahuli pa ako sa trabaho. Hinatid naman siya nito at hindi na ito dumaldal pa. Pagdating sa company ay agad na siyang pumasok. Tulad ng dati, nakatitig na naman sa kanya mga kapwa niya empleyado. Napabuntong hininga na lamang siya bago dumiretso na patungo sa office si Jethro. Nakarinig siya ng hagikik kaya naman napakunot ang kanyang noo. Ngunit nagawa pa rin niyang kumatok bago binuksan ang pinto. Nakita niya na may bisita pala si Jethro, kaya pasimpleng tumaas ang kanyang kilay. Nakaramdam siya ng inis, lalo na nang makita niyang sobrang sexy ng babae at halos iluwa na ang katawan nito kay Jethro. Nakaistorbo pala ako, pasensya na. Oo naman no, lumabas ka na nga muna. Malditang sabi nito sa kanya. Dito ka lang sa loob. Pigil sa kanya ni Jethro. Umalis ka na nga Stacy. Wala akong oras para sa kalokohan mo. May trabaho pa ako. Inis na umalis na ito. Ngunit bago ito tuluyang nakalabas, ay inirapan pa siya nito. Bigla na lamang siyang sumulpot. Napasulyap siya kay Jethro na may pagtataka. Hindi ka naman nagsiselos? Natawa siya ng malakas. Bakit ako magsiselos? May tayo ba? Gusto mo bang maging tayo? Balik na tanong ni Jethro sa kanya. Hindi ako nag-first move. Kaya pala inakit mo ko. Inakit nga ba kita? O sadyang kaakit-akit lang talaga ako? Nagawa pang mali siya ni Abigail at madepensahan ang kanyang sarili. Kalokohan, sakit ka nga sa ulo ko. Natawa pa si Jethro. Saang ulo ba? Sa taas o sa baba? Nakangising tanong ni Abigail. Mag-date tayo. Sa ilang minutong katahimikan na namayani sa kanilang dalawa, ay ito naging pambasag ni Jethro. Kamuntik pa ngang mahulog sa kinauupuan si Abigail. Ayokong trip na lang ang lahat dahil hindi naman yun ang nararamdaman ko. Ang totoo, palalim na ng palalim Abigail. Kaya gusto kong mag-date na tayo. Sandali, bakit parang napakabilis mong magdesisyon? Hindi mo pa nga ako lubos na kilala May hindi ka pa alam. Kaya nga magdi-date para makilala ang isa't isa. Ito ang seryosong sagot ni Jethro sa kanya. Kung magdi-date na sila, maaari bang hindi na niya sabihin ang naging deal nila ni Jard? Hindi ba ito sasabihin ni Jard? Aaligid sa akin si Stacy at ayaw kong nagsiselos ka. Hindi ako nagsiselos? Inis na depensa sa sarili. Sinabi ko na ngang hindi Ikaw lang nag-iisip na nagsiselos ako. Gusto ko, nagsiselos ka. Dahil naiinis ako kapag hindi. Umamin naman na ako kaya hindi na ako papayag na ganito na lang tayo. Desisyon ka masyado? Bulong ni Abigail bago na pairap. So, ayaw mo na mag-date tayo? Hindi ka matatahimik kapag hindi ka pumayag. Ako pa talagang hindi matatahimik? Buwisit ka rin talaga, no? Inambahan niya si Jethro. Papatulan kita dyan Sige nga. Nakangising sagot nito bago kinabig ang baywang niya. Sa kama nga lang gusto ko. Itinulak niya si Jethro. Sumeryoso siya at tinitigan nito ng matalim. Masasaktan ka lang kapag nalaman mo ang ginawa ko. Ito lang ang nasabi niya bago lumayo kay Jethro. Hindi ako papayag na hindi tayo mag-date. Napailing na lamang si Abigail at sinubukan na lamang niyang mag-focus sa trabaho. Umuwing may inis si Jethro. Ngayon lang siya nag-entertain ng babae na reject pa siya. Bakit parang nagdadabog ka? Nakangising tanong ni Jard na nadatnan niya sa kanyang bahay.
Palagi ka nalang sumusulpot. Naiiling niyang wika. Wala ako sa mood dahil sa babaeng yon. Sino? Si Abigail? Yap. Tipid niyang sagot. Bakit naman? Umandar na naman ang pagiging tsismoso ng kanyang kapatid. Inaya ko siya makipag-date pero tinanggihan ako. Sabi niya hindi ko pa siya kilala, na may bagay pa akong hindi alam tungkol sa kanya. Kaya nga magdi-date eh. Naiinis na reklamo ni Jethro. In love ka na nga talaga. Bro, paano kung may malaman ka tungkol sa kanya? Itutuloy mo pa rin ba ang nararamdaman mo sa kanya? Ito ang seryosong tanong sa kanya ni Jard. Bakit naman hindi? Katigasan nga ng ulo niya na kayanan ko. Paano kung sabihin kong kilala ko na talaga si Abigail bago mo pa lang siya? Naputo lang sinasabi ni Jard nang biglang mag-ring ang phone niya. Sandali lang, sagutin ko lang to. Paalam niya bago iniwan muna ang kanyang kapatid. Tumango na lamang ito. After niya makipag-usap sa tumawag sa kanya, ay binalikan niya si Jard. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Hindi kasi niya ito masyadong narinig dahil wala siya sa focus. Wala naman. Sige na, magpahinga ka na. Uuwi na rin ako. Kakaiba ang kilos at pananalita nito pero hindi na niya pinansin. Abigail! Abigail! Andiyan ang jowa mo! Sigaw ni Ana, kaya naman napabalikwas siya sa gulat. Sinong boyfriend? Wala akong jowa. Gulat din at tanong niya. Mukha kang bruha, magayos ka muna bago ka bumaba. Ibig kong sabihin, magiging boyfriend mo pa lang. Manliligaw mo daw eh. Sina mama at kuya ayun, kinakausap na ng todo. Pati kasal gustong pag-usapan nila mama. Napanganga si Abigail sa gulat. Ma? Ito ang malakas na sigaw ni Abigail. Narinig naman niya ang halakhakan sa baba. Napasabunot siya sa inis bago dumiretso sa banyo upang magsipilyo at mag-ayos. Mama, ano bang ginagawa niyo ni kuya? At sinong nagsabing maliligo ko ang boss kong si... Naputol siya sa kanyang sinasabi nang magsalita na si Jethro. Ako ang nagsabi. Sinabi kong liligawan kita, kaya ginagawa ko na. Ito namang si Abigail. Huwag mo naman sigawan si Bayaw. Nanlaki ang mata ni Abigail. Anak ng tokwa, bayaw na agad? Ano naman ang masama? Kapag naging mag-boyfriend na kayo, doon rin naman ang punta nyo. Ito ang sabay ng kanyang ina. Ma? Alam mo, napakapogi na nitong si Manugang. Mag-iinarte ka pa. Sige, kapag naagaw siya ng iba, ako ang magpapakasal sa manliligaw mo. Ma, mahiya ka naman kay Papa. Maupo ka na kasi rito. Utos ni Jethro sa kanya. Bigla na lamang siyang natahimik. Pigil ni Abigail na sigawan si Jethro. Matapos lang ang pakikipag-usap nito sa pamilya niya, ay hinatid na niya ito palabas. Sinabi kong ayaw ko, di ba? Seryosong tanong niya. Oo, pero... Hindi na niya ito pinagsalita pa. Pero makulit ka, kaya pinilit mo. Bakit ba kasi ayaw mo? Ano naman kung hindi kita lubos na kilala? Wala akong pake sa mga imperfections mo. I love you, Abigail. Lumambot ang puso ni Abigail. Ngunit naroon pa rin ang takot niya na husgahan siya nito dahil sa ginawa niya. Kahit pa, wag na ako, iba na lang. Sabihin mo kasi, bakit ba kasi napakadigas mo pa rin kahit? Kasi, nautusan lang naman akong isidus ka. Secret service lang. Kilala ko na si Jard bago pa kita nakilala. Siya ang nagpasok sa akin bilang sekretarya mo eh. Gusto lang niyang makasiguro na lalaki ka, na hindi ka bading. Gusto niyang mapalabas ko ang pagkalalaki mo. Binayaran ka niya? 20 million, Jethro, pero hindi ko na tinanggap. Ayokong tanggapin kasi simula na magpakita ka ng motibo at maging interesado ka na sa akin. Kasabay mo, nahulog na din ako. Ito ang dahilan kung bakit ayoko makipag-date sa'yo. Kasi alam ko na huhusgahan mo lang ako kasi mukha akong pera. Aminado naman ako eh. Imbes na panghuhusga, ay bigla na lamang siyang niyakap ni Jethro. Kahit ano man yun, nagpapasalamat pa rin ako dahil yun ang naging way para makilala kita. I'm thankful, Abigail, at hindi yun magiging dahilan para matigil ang nararamdaman ko. Hindi makapaniwala si Abigail na hindi pala siya huhusgahan ni Jethro. Totoo bang hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Sa sinabi mo pa lang na hindi mo tinanggap ang pera dahil nahulog ka na sa akin.
Yun pa lang, sobrang saya ko na. Nawala ang takot ni Abigail. Nawala ang bigat na dinadala niya. Totoo ba na sinabi mo na sa kanya? Natutuwang tanong ni Jard. Nasa isang restaurant sila ngayon dahil minabuti niyang makipagkita muna rito upang ipaalam ang nangyari. Kapatid ito ni Jethro, kaya naman hindi pwedeng wala itong alam. Oo, ang totoo akala ko'y magagalit at lalayo na siya. Para bang sa pelikula, kapag may nalalaman sa bida, magkakahiwalay. Kabado pa si Abigail na sabihin ito. Pero hindi ganoon ang nangyari. Para rin kaming nasa teleserye. Nahulog nga kayong dalawa sa sarili niyong mga patibong. Masaya naman ako na mukhang patungo na sa pag-aasawa ang kapatid ko. Malaman ko lang na may mag-aalala at aalalay sa kanya. Matatahimik na rin ako. Pero hindi ka ba galit sa akin? Kasi naman, Secret Service lang ang gusto kong ipagawa pero heto ko ngayon, nasa harapan mo. Inaamin na minamahal ang kapatid mo. May hiyang nararamdaman si Abigail. Kung mahal mo naman talaga ang kapatid ko, bakit ako magagalit? Malaki na siya para bawalan ko. At isa pa, hindi ko ugaling magdikta sa buhay ng iba. May kanya-kanya kaming desisyon sa buhay at ang ginagawa lang namin ay suportahan yun. Pero bakit kapag bading siya, ayaw mo? Natatawang tanong ni Abigail. Hindi naman sa ayaw ko. Hindi lang kasi ako makapaniwala kung ganoon nga. Ayokong husgahan siya ng mga tao. At isa pa, sayang ang lahi namin. Yun na nga ang sabi ko. Sayang naman ang kwek-kwek at hotdog niya. Mukha pa namang Dax. Bulong ni Abigail na hindi naman narinig ni Jard. Sana makahanap ka na rin ng taong totoong mamahalin ka. At isa pa, sana magtino ka na. Tigilan mo na ang pagiging babaero. Payo niya kay Jard. Noted po. Sana makahanap na ako ng kagaya mo. Hanapin mo ay yung babaeng simple at maunawain kasi mukhang sakit ka sa ulo. Natatawang sagot na lamang niya na ikinailing ni Jard. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Kaya lang naman siya nagkaroon ng pagkakataon na makipagkita kay Jard ay dahil wala siyang pasok sa trabaho. Day off niya at malamang kanina pa nasa bahay nila si Jethro. Nagbili naman siya sa kanyang kapatid na sabihing may pinuntahan lamang siya. Pagdating niya ay tama ang hinala niya na nandoon na nga si Jethro. Napangiti siya bago ito nilapitan. Kanina ka pa? Sorry, may pinuntahan lang ako. Sinabi nga sa akin ni Jard na magkikita kayo. Kaya naman alam ko kung saan ka galing. Kamusta naman ang naging usapan niyo? Alam mo pala, sinabi ko pa naman sa kanya na wag nalang bagitin sa'yo. Kasi ayoko mag-isip ka pa eh. May tiwala ako sa'yo. Kaya bakit kita pag-iisipan? Uwe, grabe naman yung pagmamahal mo. Nakakatakot na. Paano nakakatakot? Gulat na tanong ni Jethro. Kaya naman si Abigail ay biglang napahalakak. Kasi binibiro lang naman niya ito. Paniwalain ka talaga? Binibiro lang naman kita eh. Ang dami palang langgam dito. Napalingon sila ni Jethro sa kanyang ina na bigla na lamang sumulpot at mukhang nagpapasaring sa kanila. Dating pa lang daw, pero akala mo mag-asawa na. Dagdag pa nito. Natawa naman sila ni Jethro bago niya binulungan na umalis na lang sila. Saan pala tayo pupunta? Inaya lang naman kasi niyang lumabas si Jethro, ngunit hindi niya alam kung saan ito dadalhin. Sa hotel mo ba ako dadalhin? Lakas loob na tanong ni Abigail. Natawa si Jethro bago sumagot. Gusto mo ba doon na agad? Hala, wala akong sinasabi. Nagtatanong lang ako kasi baka mabigla na naman ako sa'yo eh. Depensa niya. Hindi naman doon, kundi sa mom and dad ko tayo pupunta. Nakwento na kita sa kanila pero gusto pa rin kitang maipakilala. Mahal ko pa ang buhay ko, Jethro. Alam kong mismo na sila pero wag naman sana nating sundan sila. Lukaret ka talaga. Tuwang-tuwa si Jethro sa kanya. Sa puntod nila ang punta natin. Hindi tayo susunod sa kanila sa kabilang buhay. Napangiti si Abigail na makitang tumatawa si Jethro. Nais lang naman talaga niyang makita ang tawa nito, kaya nagbabaliw-baliwan siya. Lalo kang pogi sa paningin ko. Hinawakan ni Jethro ang kanyang kamay. Ikaw naman, araw-araw kang maganda sa paningin ko, Abigail. Hindi may tago ang kilig ni Abigail. After pala kay mom and dad,
Mag-dinner tayo bago umuwi, pwede ba? Tinatamad ako mag-isa sa bahay. Simula na makilala kita, natatakot na ako mag-isa. Hindi ako mawawala kaya wala ka naman dapat ikatakot. Nag-focus na si Jethro sa pagmamaneho nito habang may ngiti sa mga labi. Nakarating naman sila ng maayos sa sementeryo kung saan nakalibing ang parents si Jethro. Dumaan na rin sila sa bilihan ng bulaklak kaya naman may dala na sila. Napangiti si Abigail bago ibinaba ang bulaklak. Magandang araw po. Ito ang bati niya sa magkatabing puntod ng ama at ina ni Jethro. Nandito na po si Abigail, ang taong pakakasalan ko. Ito ang wika ni Jethro bago hinawakan ang kanyang kamay. Sa tagal ng panahon na hindi ako naging interesado sa mga babae, si Abigail lang palang makakapagpalambot at makakakuha ng puso ko. Nakikinig lang si Abigail dahil wala siyang masabi. Naluluha siya dahil nararanasan niya ang ganitong klase ng pagmamahal na hindi niya naranasan sa loob ng mahabang panahon. Wala na akong nakikitang ibang babae na makakasama ko habang buhay. Si Abigail ang nais kong maging ina na magiging anak namin. Kaya pinapakilala ko po siya sa inyo. Nangangako rin po ko na aalagaan ko si Jethro kahit pagaano siya kapasaway. Hindi ko po siya pababayaan at mas mamahalin ko pa po siya. Ito naman ang binitawang salita ni Abigail. Sa harap ng puntod ng magulang ni Jethro ay nagyakap sila na punong-puno ng pagmamahal. Matapos ang pagbisita sa puntod ng ina ni Jethro ay inaya niya si Abigail na mamasyal na muna dahil maaga pa naman para mag-dinner. Sana lang hindi na matapos ang kaligayahan natin, Jethro. Alam kong marami pa tayong pagdaraanan, pero sana hindi maging solusyon ng paghihiwalay. Nakasandal sa kanyang balikat si Abigail. Nakaupo sila ngayon sa damuhan habang nakatanaw sa paglubog ng araw. Hinding-hindi, Abigail. Ikaw lang ang babaeng gusto ko. Ikaw lang. Ginawaran niya ng halik si Abigail sa noo nito. Tara na, dinner time. Aya niya na agad naman itong sinunod. Lumipas pa ang mga araw at talaga namang pinapakita ni Jethro na karapat-dapat niya itong sagutin. Kaya naman naisipan ni Abigail na siya naman ang magbigay ng sorpresa kay Jethro. Bilang lagi na lang ito ang nag-e-effort. Nagpaalam siyang masama ang pakiramdam niya. Kaya naman pinayagan siya nitong magpahinga. At wag na lang munang pumasok ng 1 linggo dahil nais nito na makapagpahinga siya ng sapat. Sinabi rin nito na kapag tapos na ang trabaho, ay dediretso na ito sa bahay nila upang alamin ang kalagayan niya. At dahil hindi niya makakayang gawin mag-isa ang sorpresa, ay nagpatulong siya sa kanyang kapatid na si Ana at sa kanyang ina na mas nauna pang kiligin kesa sa kanya. Ate, kanina pa yan si Mama, kay kending-kending na parang timang. Natatawang turo ni Ana sa kanyang ina na kumakanta pa habang kumikending. Mas kinikilig pa si Mama kaysa sa akin eh. Para bang siya tong may love life at parang nagdadalaga si Mama. Natatawang sagot niya. Kung alam niyo lang, ganito rin ang ama ninyo sa akin. Makisig ang pormahan ng inyong ama na talaga namang makalaglag ng panty. Mama, nag-i-imagine ka pa dyan eh. Kung nabubuhay lang si Papa, baka sinigawan ka na. Ikaw talagang bata ka? Inambahan si Abigail ng kanyang ina. Bakit ba kasi may paganito pa? Sasabihin mo lang naman na sinasagot mo na siya. Tapos pakasal na kayo kaagad. Di tapos. Ma, sinasagot pa lang ho, hindi pa ho kasal. Ay sus! Hayaan mo na si Mama at natutuwa lang yan na may nagpapasaya na sa'yo ate. Bulong ni Ana. Parang nitong nakaraan lang, nakita ko si Mama na palihim lumuluha. Tapos tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, dahil natutuwa siyang nakita mo na ang karapat-dapat na lalaking magmamahal sa'yo. Napangiti si Abigail bago napusulyap sa mama niya na busy sa paghahanda nang ihahain nila mamaya pagpunta ni Jethro. Natapos ang maghapon sa paghahanda nila. Look out naman ang kapatid niyang si Ana kung parating na si Jethro. Ate, andyan na si Kuya. Agad naman nagtago ang kuya niya at si Ana at ang kanyang ina. Habang siya naman ay naghintay sa sofa at naupo roon. Abigail, bakit nandyan ka? Dapat nakahiga ka lang muna. At mga hawakan siya nito nang tabigin niya ang kamay nito.
Bakit? May problema ba? Masuyong tanong ni Jethro. Tama na, Jethro. Ayoko na. Itigil mo na. What do you mean na itigil na? Ang alin? Stop ka na naman ligaw. Tinitigan niya sa mata si Jethro. Agad itong nabigla at tila ba pinagbagsakan ng langit at lupa. Bakit? Anong nagawa? Basta, tumigil ka na. Ayoko. Sabing stop na eh. No. Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi ako papayag. Ayoko. Bakit ayaw mong mag-stop? Gusto mo ba maniligaw lang kita? At ayaw mong sinasagot na kita? Saglit na natigilan si Jethro dahil sa sinabi niya. Natawa naman si Abigail dahil nakatitig lang ito sa kanya at namumula. Niyakap niya si Jethro at habang ang kukuntsaba naman niya ay nagsilabas na at may pa-confetti pa. Magpakasal na kaya tayo? Papayag ka ba? Napatitig si Abigail kay Jethro na ngayon ay nobyo na niya. Hindi ba parang masyadong mabilis? Kailangan ba mabagal? Imbes na sagot, ay tanong din ang sinagot ni Jethro sa kanya. Hindi naman, iniisip ko lang na baka nabibigla ka lang. May inaasikaso ka pa, lalo na ang kumpanya. Tingin mo ba hindi ko kayang i-handle ang company habang mag-asawa na tayo? Ikaw pa rin ang priority ko dito. Ikaw at ang magiging pamilya natin, mahal ko. Ayoko nang patagalin pa dahil nais kong magsama na tayo. Wala naman sigurong dahilan para patagalin pa, hindi ba? Kaya sana, pag-isipan mo, Abigail. Nakangiting paliwanag ni Jethro sa kanya. Hindi na ako magdadalawang isip. Gusto ko magpakasal sa'yo. Iniisip lang talaga kita, Jethro. Hinawakan niya ang kamay nito. Kung sinasabi mo namang kaya mo naman, pumapayag na ako, Jethro, na magpakasal sa'yo. Mahal na mahal kita. Mas mabuti nga na magsama na tayo para naaalagaan na kita. Totoo bang pakakasal ka na sa akin? Iniisip ko na hindi ka muna papayag kasi baka sabihin mo na abusado na ako. Dahil sinagot mo na nga ako, gusto ko kasal agad. Hindi naman kita pinipilit, Abigail. Handa naman ako maghintay kung hindi muna magiging sagot mo. Nangako ako na aalagaan at mamahalin pa kita. Kaya gusto kong magpakasal na tayo para maalagaan na kita. Ako ang una mong masisilayan sa umaga. Ako ang maghahanda ng almusal at damit mo. Gusto ko yun, Jethro. Kaya sige, pakasal na tayo. Sa tuwa ni Jethro, ay niyakap siya nito. Ano? Kasal na talaga? Hindi makapaniwala ang kanyang kapatid na si Ana sa sinabi niyang napagdesisyon na nila ni Jethro. Sabi na nga ba at doon din ang punta Napangiti ang kanyang ina. Kung nabubuhay pa ang papa mo, tiyak nangangawa yun dahil ikakasal na ang anak niyang pasaway. Mama, sobra naman sa pasaway na sinabi mo. Basta anak, kaming pamilya mo, full support lang. Alam kong may mga naging kakulangan ako bilang iyong ina, lalo na sa'yo. Kaya naman ngayon, kami naman ang babawi. Ma, bakit parang nagpapaiyak ka naman? Ikakasal lang naman po ko hindi naman po ako mawawala. Basta, masaya ako. Pigil ang luha ni Abigail dahil kahit sa mga sandaling ito, ay nais niyang makita ang mga ito na masaya lang siya. Nasabi na rin kay Jard ang desisyon nila at hindi na ito nagulat sa kanila. Nagpresenta si Jard na ito na mag-aasikaso sa venue, habang ang pamilya naman ni Abigail ay ang nagpaayos sa invitation at sa mga magiging pagkain na ipapaluto. Naging abala sila sa paghahanda sa kasal dahil nga sa lalong madaling panahon ay nais na ni Jethro na may kasal sila, kaya naman inasikaso na agad nila ito. Present din si Jethro dahil nakatake ito ng leave sa trabaho para mapaghandaan ang kasal nila. Sa loob ng 2 linggo na pag-aayos sa kasal, ay araw ng kasal na lang mismo ang hinihintay nila. Kapos sila hindi na-excite ni Jethro. Ang tanging hiling lang ni Abigail ay walang hahadlang sa kasal na magaganap. Hindi mapakali si Jethro dahil kanina pa siya kinakabahan. Simula kasi kagabi, ay hindi na niya nasilayan pa ang bride niyang si Abigail. Miss na niya ito at nangangamba rin siya na baka may maging aberya. Mag-relax ka nga lang, parating na sila. Kanina ka pa palakad-lakad, nahihilo na ako Saway ni Jard na kanina pa nakamasid sa kanya. Hindi ko pa nasisilayan si Abigail, kaya paano ako makakampante?
Masisilayan mo siya kapag lalakad na siya palapit sa'yo, kaya umayos ka nga. Natawagan ko naman sila at papunta na raw, kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, dahil pati ako nai-stress. Basta, kinakabahan ako. Miss ko na si Abigail. Tang ina, umiiyak ka ba? Malutong ang naging mura ni Jard nang makita siyang nagdadrama. Kung buhay pa si Daddy, baka humagalpak na kami ng tawa sa kabaduyan mo. Ganito ka rin kapag nasa sitwasyon na kita, lalo na kapag mahal na mahal mo at hindi mo maiiwasang maging baduy. At kapag nangyari yun, ikaw naman ang tatawanan ko. Jethro, hindi naman ako magiging OA kagaya mo. Inirapan siya ng kanyang kapatid. Sakto, umayos ka na. Nandiyan na pala ang bride mo. Nandiyan na? Pwede ko na ba siyang makita? Pinigilan siya ni Jard. Bonak, pumunta ka na sa pwesto mo. Sa entrance na yun daraan, diretso palakad patungo sa'yo. Huwag kang ang timang. Nag-practice kayo sa moment na to, tapos sisirain mo lang. Oo na. Ay. Napabuntong hininga na lang si Jethro. Bago sinunod ang kapatid niya. Bumukas ang pinto at nagsimulang maglakad si Abigail. Nakita niya ang ngiti ng mga tao habang ang kanyang kapatid na si Anna at ang kuya niya ay lumuluha. Naramdaman niya na hinawakan siya ng kanyang ina. Ito nga pala maghahatid sa kanya sa lalaking makakasama niya habang sila ay nabubuhay. Ayaw umiyak ni Abigail. Ngunit hindi na niya iyon magawa sa sitwasyon na ito. Huwag kang umiyak anak, hindi yan gusto ng papa mo. Ito ang bulong ng kanyang ina. Hindi lang po kasi ako makapaniwalang nararanasan ko to. Kahit na nag-uusap, ay patuloy lang sila sa paghakbang. Nakaharap pa rin si Abigail kay Jethro na sa mga oras na ito ay hindi na rin mapigilan ng luha. Ingatan mo sana at alagaan mo ang anak ko. Ito ang naging bili ng kanyang ina. Opo mama, gagawin ko po iyan, pangako po. Ito ang sagot ni Jethro bago kinuha ang kanyang kamay. Sa harap ng pare ay nunumpa sila na magsasama sa hirap at ginhawa at hindi magiging solusyon ng paghihiwalay. Naging ganap nga silang mag-asawa ni Jethro at lahat ay nagpalakpakan. Mrs. ko. Mr. ko. Sa wakas ay nasambit na nila ang mga katagang ito habang hawak ang kamay ng isa't isa. Alam nilang parehong nagsisimula pa lamang sila, lalo na sa buhay mag-asawa. Kaya nga ang hiling ni Abigail ay gabay at pag-iingat upang mapanatiling masaya ang kanilang pagsasama at makabuo sila ng masayang pamilya. At ngayon, ito lang ang hiling ni Abigail at wala nang iba pa. Manatili lang ang pagmamahal nila sa isa't isa. Alam na ni Abigail na malalampasan nila ang lahat.